Hello guys, welcome back to my channel. So for this video, napaka-seryoso po itong vlog na ito. And gusto ko rin po kayong may matutunan sa mga vlog ko. Yan. And ang video na po ito, ang title is saan ba tayo pupunta pag namatay tayo? Or saan ba tayo mapupunta kung sakali tayo pa yung mamatay? Yan. So ang dami pong nag-iisip niyan. Nagtatanong na rin po ako sa ibang mga kaibigan ko, classmate, family, cousins, pinsan yan. So, tinatanong sa kanila kung saan ba sila pupunta kung saan sila ay mamatay. Yan. So, hindi po nila alam. Nalulungkot ako pag hindi nila alam. Pero, dalawa lang po yung pupuntahan natin pag namatay po tayo. Alam niyo po ba yun? Yan. So, ang pupuntahan lang po natin is langit at impyerno. Yan. So, nasa Bible po siya. Yan. So, ngayon po is napakalungkot na meron pa kaming nawalan na kaibigan. Namatay po siya kagabi. And nasunog po yung bahay po nila. Gusto niya pong sagipin yung dalawa niyang aso, pero natrap po siya. Nadaganan po ng kahoy. Yan. So, apoy po yun, kaya hindi po siya siguro nasaktan, siguro po siya, hindi na siya nakatayo. And so, kinuha na po siya ng Panginoon. And so, naisip ko kung saan ba siya ngayon? Yan, pero praise the Lord, dahil wininis siya ni Jemima or yung family niya. Shout out kay Jemima. And so, siya po yung nag-witness kay Lorcan na pinahayag niya yung salvation. Yan. And so ngayon po is papayag ko rin po sa inyo para malaman niyo po. Yan. So meron pa akong sabihin na verse po. Yan. So sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Yan. So sabi po sa Tagalog, sapagkat ang lahat ay nakasala nga, hindi nangaabot sa kalatian ng Diyos. Yan. So lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong perfecto dito sa mundo. And so, ang perfecto lang po dito ay ang Panginoon. Okay, so dito rin po sa Romans 3:10, sabi dito lang Tagalog. Yan, so Tagalog na lang po yung sabihin ko. Gaya lang susulat, walang matuwid, wala kahit isa. And so, nakalagay na po dito sa Bible na walang matuwid kahit isa. And sabi rin po sa Romans 6:23, Tagalog po ito, version, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yan. So, ang kasalanan natin ay kamatayan ang kabayaran. Pero ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus, Panginoon natin. Yan. So, ang daan natin para makapunta po sa heaven is ang Panginoon. Pero sabi po dun sa Revelation 21:8, yan. So, English po, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire. And so sabi po dito, ngunit sa mga duwag, at sa mga asuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagatang naninigas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Tingnan niyo po, nakalagay na po sa Bible. Revelation 21:8. Meron pa po dito sabi, lahat ng murderers, unbelieving, mga di naniniwala, whoremongers,
sorcerers, idolaters, and all mga sinungaling. Isa na po ako dun sa mga sinungaling na nagsinungaling. Hindi po ako perfecto. Sabi po dito, yung mga kasalanan nito is pupunta ka na sa impyerno. Grabe po. Kaya ako, nagsinungaling ako. Malit lang po. Parang malit na bagay pero malaking kasalanan po yun. Pagpatay ng tao. Yung kasalanan na po yun. At sabi dito, yung mga kasalanan na po yun is shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yun na po yung impyerno. Eh, paano po yun? Paano po tayo pupunta sa heaven? Sa langit? Eh, makasalanan po tayo. Pupunta po tayo sa impyerno. Paano po yun? So ako dati hindi ko alam kung paano ako maliligtas dun. Napakasama akong tao, hindi ako perfecto. Hindi ko alam. Ngayon, ang dami na pang namamatay. May COVID-19, may virus, hindi natin alam. Ang dami na pang namatay. Gusto ko pong ipahayag itong ano po ito. Salita na po ng Diyos. Kasi ito po yung napakalaga na marinig niyo po. Dahil sa kaibigan ko na namatay, concerned po ako sa inyo. Gusto ko po kayong maligtas sa impyerno. Pero, may good news po ko sa inyo. May regalo po ang Diyos sa atin. Sabi po sa Romans 5:8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So, sabi po sa Tagalog, ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yan. So, nag-sacrifice po ang Panginoon para sa atin para mabayaran po ang ating kasalanan. Nagpapako po siya sa krus. And so, kung makita niyo po sa mga panood, nakakaawa po ang Diyos. Ginawa niyo po yun para sa atin. Para sa ating mga kasalanan. Ginawa niya po yun para maligtas po tayo. And so, nagtatanong po kayo kung paano po maligtas sa impyerno. Ano po ang sagot? Alam niyo po ba yung passport? Yan po yung passport is yung kailangan po yung passport para po makapunta sa ibang bansa. Yun po yung example ko. Parang yung sa ibang bansa po is yung heaven. Hindi yung passport is ang Diyos. Ang Diyos po ang daan. Yan. So sabi po sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya na po nagsabi. And so siya po yung daan para patungo langit sa kanyang tahanan. And sabi po sa Romans 10:9-10. Okay, so Tagalog na po ito. Sapagkat kung ipapahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. So sabi sa verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So Tagalog po para maintindihan po natin. Sapagkat ang tayo na nampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginawa sa magitan ng bibig ang nagpapayag sa ikaliligtas. So ito lang po yung paraan para maligtas po tayo. Ang dali lang po para makapunta po sa heaven. Tanggapin po natin ang Diyos bilang tagapagligtas at magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya po tayo sa Kanya. And so, napakadali lang po. So, gusto ko pong sabihin po ito talaga. Yun lang po ang paraan para maligtas po tayo.
tanggapin po natin ang Diyos bilang tagapagligtas. At magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at maliligtas na po tayo. Kung gusto niyo pong maligtas sa impyerno na nagagdagatang apoy, free po ito. Tanggapin niyo lang po ang Diyos. Kung gusto pong tanggapin, meron pong prayer na susundan niyo po ako para tanggapin po ang Diyos. Hindi ko po kayo pinipilit, pero ito po ang paraan. Sundan niyo lang po ako. Let's pray. Lord, gusto kong makasiguro sa buhay ng walang hanggan. Nais kong magsisi sa aking mga kasalanan at tanggapin si Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ngayon ang kaligtasan ng aking kaluluwa. In His name we pray. Amen. Yan, so ngayon po is ligtas ka na. Yan, so sabi po sa Romans 8:1, wala na pong hatol. Ligtas na po tayo sa impyerno. Congrats po. Yan, so sabi po sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala na pong hatol. Pupunta na po tayo sa heaven. Ako po, 100% pupunta na po ako. Kasi tinanggap ko na po ang Diyos 2016, October 21. Yun po yung spiritual birth ko. So maraming salamat po dahil pinaroon niyo po tong video na to. At sana po ay maglingkod po tayo sa Panginoon habang buhay pa po tayo. Kasi hindi po natin alam kung kailan po tayo mamamatay at kailan po tayo kukunin ng Diyos. Ako po, hindi po ako takot mamatay. Promise po. Kasi ligtas na po ako eh. Kaya ngayon po, sinishare ko po sa inyo tong salvation na po ito, gospel, salita ng Diyos, para malaman niyo po. Napakasaya ko po dahil na-share ko po ito. Maraming salamat po sa mga nanood po ng video ko. Sana pagpalain po kayo ng Diyos at sabay-sabay po tayo maglingkod sa Panginoon. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo. Thank you.